Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. May mark po siya. So, ibig po sabihin, ito pong unang pong pag-aaralan natin na grammar is ginagamit po sa pakikipanayam ng oral. Sa pakikipag-usap ng oral, face-to-face or sa telepono po. Ano po? Hi, so go po tayo. Ang una po nating tatalakayin na grammar ay dakedo. Ikitai. Dakedo, ikenai. Gusto kong pumunta, pero hindi ako makapunta. Alin ba? Sabi gano'n, no? Hindi, yun po talaga po yung ano niya, yung the way niya pong paggamit po. Ano po? So, sa Tagalog po, pero, blah, blah, blah. Hi, ang conjugation niya po is, yung first na sentence, dakedo, second na sentence. Iko-connecta niya po sa second na sentence. Sa pangalawang sentence. So, ito po ang explanation na ginawa ko para sa grammar po na ito. Ginagamit ito para kontrahin ang naunang sentence. Hi. So, tulad po nitong example sentence po natin, sa una sinabi niya, ikitai, gusto niyang pumunta. Kinokontra niya dito, pero hindi maaaring pumunta. Hi, hindi siya makakapunta. So, pangalawa pong explanation, casual form po ang dakedo ng keredomo at shikashi. So, ibig po sabihin, formal form po ang keredomo at shikashi. Hi. At ito ay mismong ibig sabihin din ng demo. Demo po, demo. Parehas po silang ibig sabihin po, Ang pagkakaiba lamang nila ay ang demo ay maaaring gamitin sa pagsulat at ang dakara naman ay ginagamit lamang sa pakikipag-usap oral. So, ibig pong sabihin, demo maaari po siyang gamitin sa pagsulat. Pero ang dakara, maaari lang po siyang gamitin sa pakikipag-usap. Which is, yung demo rin po, isa rin po siyang casual form. Pero maaari siyang isulat sa sulat po. Ano po? Hi, Jamin-san, maaari po kayong mag-unmute. Ay, nakakapi si Jamin-san. Bumalik. Maaari po kayong mag-unmute. Hi. Yoroshiku onegai shimasu. Hi. Yeah. Ito po yung first sentence, example sentence po natin for dakedo. Hi. Maaari niyo pong basahin. Sino po? Ako po ba? Si Jamin-san. Bumalik po kayo. Jamin-san, okay lang po. Si Lia-san muna. Hi, dozo. Arigato. Lia-san, yoroshiku onegai shimasu. 旅行に行きたいんだけど、暇がない。旅行に行きたい。だけど、暇がない。Hi. Right. Ang dakedo po dito is pero. So, paano niyo po sasabihin sa kapwa natin pong Pilipino, ang lyoko ni ikitai, dakedo, hima ga nai? 旅行に行きたいんだけど、gusto kong magpunta sa ibang bansa. Tama? Gusto kong magpunta sa ibang bansa pero wala akong oras. Kaunti na lang po. Wala pong ibang bansa po dito. Gawin. Gusto kong mag-travel. Opo. Hi. Gusto kong mag-travel pero wala akong oras. Hi, pwede rin po yun. Arigatou gozaimasu. Hi, so, tingnan po natin ang kada word po. Ano po? Kada salita. Ryoko ni. Ibig po sabihin, maglakbay. Ikitai, kumbaga, gusto niyang pumunta, maglakbay po. Pero, napaka-word niya na po sa Tagalog po sabi na gustong pumunta maglakbay. Kaya, linagay ko na lang po is gusto kong maglakbay. Ano po? Dakedo, pero. Hima, libreng oras. Ganay, wala. Hi. Hima means libreng oras. Negative form niya po. So, kinokontra niya po yung libreng oras na wala akong libreng oras. Hi. So, formal form po siya, casual form po siya, wala po tayong ilalagay na po kasi hindi naman po siya magalang na pananalita. Kaya yung mga salita po yun, kapag pinagdugtong-dugtong po siya, magiging gusto kong maglakbay
pero wala akong libreng oras. Or tulad po ng nabanggit po ni Lia-san na gusto niyang mag-travel pero wala siyang oras. Yun po, natural way po yun ng pag-translate. Dito po kasi grammar po yung pinag-aaralan natin. Kaya inisa-isa po natin ang kada salita po i-translate po. Ano po, hanggat maaari kung pwede po siyang i-translate in literal, tinatranslate po natin dito para maintindihan po natin ang kada salita. Pero kung kayo po one day magiging isang translator, dapat po tulad po ng pag-translate po ni Lia-san yung gagawin po natin po. Ano po? Kumbaga interpreter po kasi. Yung tsuyaku is interpreter. Ngayon, hongyaku is pag-translate sa pamamaraan po ng sulat like documents po. Ano po? Lia-san, go po tayo sa next example po natin. よくカラオケに行くだけど歌を下手だ。よくカラオケに行くだけど歌は下手だ。Yung daけど is hindi ko pala napalitan sa dati pa po itong ano. Daけど means pero. So, Lia-san, paano niyo po siya ipaparating sa kapwa natin na Pilipino? Madalas akong pumunta sa karaoke pero hindi ako magaling kumanta. Arigatou gozaimasu. Galing ni Lia-san. Yoku. Tulad po ng sinabi po ni Lia-san, madalas. O kaya naman, sa akin po, ang ginawa ko po is lagi. Karaoke ni sa karaoke. Iku. Pumupunta. Yoku po kasi, laging pumupunta. Kaso, hindi po dito nabanggit kung sino, pero could ask na yung nagsabi nito o kaya nagsulat nito ang nagsasalita. So, ako. First person po yung ginamit natin dito. Ano po? Kaya linagyan ko po ng akong. Then, dakedo. Pero, utawa, sa pagkanta, heta. Heta means, hindi magaling. Heta da. Hindi ako magaling. Ano po? So, yun da po kasi nagbibigay diin po siya sa hindi ako magaling. Kukuha. Kumanta sana po yung isusulat ko. Kaso, utawa. So, sa pagkanta po ang magiging literal niya pong translation. Pero kung magta-translate po kayo, tama na po yung pagkaka-translate po ni Lia-san po. Ano po? So, pag pinagsama-sama po ang salitang yan, magiging lagi akong pumupunta sa karaoke. Pero hindi ako magaling sa pagkanta. Yoku karaoke ni iku da kedo uta wa heta da. Kanashi na. Maraming salamat po, Lia-san. Arigato. Galing niyo po Hindi na po yata kayo entry yung level. Kakapasa lang po ng entry last year. Pero kasi wala pong proper na aral kasi nagjibon lang. Kaya nag-focus ako. Review po, marami pong ganyan po dito po. Minsan nga po, translator na po talaga sila, teacher, nagbibigay na po sila po ng sumasali pa rin po para ma-refresh po yung, natin, yung brain natin. Maganda po. Arigatou gozaimasu po sa pagsali. Hindi na, shh. Sakit. Ako po gumenda sa arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.